Ayan. Kamusta po ba? Ano po ba yung crime rate dito sa bayan ng Gimba? Sa inyo pong pag-aaral? Sige po. Sa ito pong nakaraang taon, sa 2024, naka-record po ang opisina namin ng total po ng 380 crime incidents. So, sa 380 po na yan, may iba't ibang classification po kasi tayo ng krimen. Meron po tayong index crime at saka non-index crime. Yung pong mga index crime, ito po yung mga krimen na tumutukoy sa peace and order. Ibig sabihin, yung dami ng insidente nito ay makakapagsabi ng katahimikan o kaguluhan sa isang nangyayari lugar. sa bayan. Opo. Ang mga index crime, ito po yung murder, homicide, robbery, theft, serious physical injuries, tsaka po rape. Rape, Tsaka po yung cattle rustling na Cattle nabanggit, rustling. carnapping, yan po mga pagnanakaw. Yan po yung mga index crime. Ibig sabihin, Opo. pag may mga nangyayaring ganyan, diyan mas gumugulo yung lugar. Oo, natatakot Opo. yung mamamayan. Oo, yeah. Lalo na yung halimbawa yung sa cattle rustling, yung mga nag-aalaga po ng Opo. mga baka sa gitna ng ating kabukiran. Ano Opo. po? So, ayan po yung tinututukan ng PNP. Yan po yung Opo. tinatawag po ng PNP na focus crimes. Focus crime. Opo. Sa Gimba, sa buong taon ng 2024, naka-record po tayo ng 29 focus crimes. 29. So, 29 masasabi po focus natin na relatively mababa pa po ito. Oo. Opo. No, so, hindi pa po ganun 29 karami. against, ano yung kabuuan po? 380. Oo, okay. Opo. Sa 380 po na yan, so 29 yung focus crimes po natin. Opo. Tapos po yung vehicular accidents po natin ay 268. Yun po ang malaki. matindi. Vehicular accident, yun po ang nagparami. So marami pong nagaganap ng mga aksidente sa kalsada. Vehicular accidents po yan. Yan po ang classification po niyan ay public safety. Public safety. Hindi po opo. siya sa peace and order. Opo. So sa public safety concerns po siya. Tapos yung other non-index crime, yung pong hindi focus ng PNP, nagmeron po tayong 83. Opo, 83. Diyan po 83. pumapasok yung sa drugs. Droga. Opo, sa illegal possession of firearms at iba pang mga krimen na violation ng special law. Mga scam, mga Opo, nililipat yan, na scam. estafa, yan, non-index mga po ganyan. yan, mga non-index crime po yan. Yun po ang index crime. Opo. So magsisimula po ako talakayin yung index crime. Sige yung po. pong naka-apekto Yung po talaga sa ating yung peace and order. Opo. So sa index crime po natin, nahati rin po yan sa crime against person tsaka crime against property. Opo. Ang crime against person po natin ay 19. 19. Opo, at 10 po yung crime against property. So mas marami po yung mga krimen na nangyayari against sa person. Ito po yung murder, homicide, physical injuries. Yan po yung crime against person. Crime against property po sa focus crime natin, ayan po yung robbery, theft, Opo. tsaka po carnapping. Carnapping. Sama nyo na po yung cattle rustling kasi Cattle pagnanakaw rin rustling. po yun. Opo. So sa crime against person na 19, ang Opo. pinakamarami po dyan ay yung physical injury. Ito po yung mga sakitan. Sakitan. Opo, Opo. sakitan. Isama nyo na rin po yung hindi natuloy na hindi nangyaring pagpatay. Alam ba po yung Frustrated murder. Sinama ko na rin po sa bilang yun kasi nauwi po sa physical injury. Opo. So 19, so 8 po yun lahat. 8. Ito po, karamihan po sa physical injuries na nangyari po sa Gimba. Ito, karamihan po yung mga dahil po sa away, mga ganyan, away na mga nagkainuman. lasing. Ayan po, Ayun. nagkainuman. Yan po yung karamihan dyan sa 8 na yan. So, ayan kahit po anong gawin namin pagpapatrol, mahirap po namin i-prevent kasi minsan sa mga okasyon pa nangyayari yan FNO. Sa mga Opo. okasyon. Pero kahit pa paano po, patrolin pa rin po namin kung saan po madalas nangyari to. Kinakausap, pag-uusapan naman po natin mamaya prevention. Opo, yung prevention mamaya sige po. So ipapaliwanag ko lang po yung mga yung mga krimen. So sa physical injury, yan po yung pinakamataas. Tapos sumunod po, halos kapantay lang rin po yung theft. Yung theft po, karamihan po sa mga insidente yung mga pangyayaring ginawa ng mga empleyado. Yung qualified theft. Qualified theft. Yan po yung modus na pinakamataas. Meron pong 5. Tapos yung 4 po yung mga pagnanakaw na ginawa ng mga magnanakaw sa
yung mga talagang magnanakaw, na Magnanakaw. pinlano na magnakaw. Katulad nga sa palengke, halimbawa po. Opo, yan. Yan, talaga. So, yung natitirang apat na yan po yung mga pagnanakaw katulad sa palengke na talagang sinasadyang nakawin ng Sinasadya, mga sinisira yung yung Opo. tindahan. Sinisira yung mga yun, karamihan sumira sa dingding o sa bubong ganyan, papasukin nila. So, apat. Tapos po, sumunod po diyan ay yung robbery. Robbery. Apat din po yun. So, sa robbery po, ayan rin po yung yung pagnanakaw na binaklas yung bubong. Opo. Yan, yung dingding. Yung ano po kasi, yung sa theft, wala pong pagbabaklas ng yun ang kaiba ng theft sa robbery, no? Natututo tayo. Opo, yung theft, yung kinuha ko lang yung isang bagay. Kinuha lang. Salise, yun sa salise. Opo, no? Yun po yung motibo ng apat. Ay, yung modus ng apat na yun. Opo. Salise. So, yung robbery, yan po yung isa dyan, yung sa palengke. Papasok na talaga sa property, maninira para makapasok. Ng property, ayan, o kaya dumaan sa bintana o sa hindi na dapat daanan na entrance. Robbery na rin po yun. So, robbery. So, robbery po ang tawag doon. So, sumunod po is yung murder na 3 insidente. Ayan, nga pa, 3, no? Meron pong 3. So, kung maalala ko po, Hepe, anong July ba yun? Yung dito sa may Barangay San Andres, yung empleyado ng Milabik, yung binari sa tindahan na mismong pag-ari ng kapitan ng San Andres. Opo. Yun, isa yun. Isa yun sa kabilang sa 3, no? Opo. Lahat po ng murder na to is shooting incident. Shooting incident. Opo. So, ginawa po ng gamit ang baril. Pero lahat naman po ito ay cleared. Ibig sabihin po na naisampa na po yung kaso, na-identify po yung suspect. 2 po sa insidente ng murder natin, arestado po yung suspect. So doon sa 3 na yon, identify naman yung yung hindi pa resolved. Identified po yung isang hindi na aresto, na-identify naman, na-file naman po yung kaso. So, yun. So, lahat naman po ng crime na nangyari, yung sinabi ko po sa inyo ng mga focus crimes, lahat naman po yun na-file lahat ng kaso na identify. May kaso lahat yun. May kaso po lahat yun. So, pagdating po sa crime solution, okay po yung istasyon po natin. Nakita ko po sa record na naimbestigahan naman po lahat at na-file naman po lahat ng kaso. Ayan. So, sunod po rito sa mga index crime natin, meron po tayong mga non-index crime. Ito po yung mga hindi naman po sa focus. Karamihan po sa mga non-index crime natin ay dahil po sa police operations. Ito po yung operation sa drugs. Sa non-index crime po natin, pinakamarami po yung violation sa 9165, yun po sa illegal drugs. Illegal drugs. Mapunta po tayo dyan sa illegal drugs. Kamusta po ba yung yung kaso ng illegal drugs po ba rito? Nung bang nakakaraan, kung para po sa ngayon, ano po ba? Mas mataas? Mababa? Ano po? Hindi ko pa po na-check yung records natin sa nakaraan, pero ang trend po sa provincial sa provincial level, kasi po galing po ako sa provincial investigation, nakita ko po na bumababa sa buong Nueva Ecija. At sa totoo lang po, noong happy po ako, bago po ako maging provincial investigation, happy po ako ng Cabiao. Linggo-linggo may nahuhuli kami doon na kumbaga hindi po kami nauubusan ng hinuhuli. Kahit po nung happy ako ng bungabon, hindi po kami nauubusan ng hinuhuli. Nung nagsisimula pa lang po yung illegal drug campaign noon, panahon ni President Duterte, talagang hindi kami naubusan ng ngayon po, nahihirapan na po kaming humuli. Kahit po ngayon dito sa Gimba. Kahit dito sa bayan ng Gimba. Opo, nahihirapan na po kaming humuli. Pero yung rigid nung police operation nyo, andun pa rin, ganun pa rin. Ganun pa rin po. Tuloy-tuloy. Bagamat nahihirapan na kayo. Di masasabi natin medyo umiiwas na sila sa droga. Kumukonti na po. Kumukonti. Kumbaga, nauubos din po sila. Nauubos yung mga nagba-violate sa 9165. So magandang indicator po 'yun. Magandang indicator. So yun, kaya po hangga't may nahuhuli, tuloy-tuloy pa rin po kami sa panguhuli. At kasabay niyan ginagawa po namin yung drug clearing operations sa bawat barangay. Maganda naman po yung cooperation ng mga barangay dito. So 25 po yung incident ng 9165 at saka pumapangalawa po yung 10591. Ano po yun? Sa violation po ng illegal possession. Possession of firearms. So may pag may mga report po sa amin na yung mayroong isang tao na nanunutok ng baril o kaya yung may mga baril, nakikita ng mga
mga community mismo ang nagsusumbong sa nagsusumbong. amin. Kaya tinatrabaho po namin ito, nag-a-apply po kaming search warrant. O kaya sa checkpoint po minsan may sa checkpoint po, meron po kayong... Meron din po. No? Lalo na po ngayon na parating po yung eleksyon, paigtingin po namin yung checkpoint namin sa ano po, sa pangunguna po ng COMELEC. Magkakaroon po kami ng COMELEC checkpoints. Parating na po yung election period. Kaya ano na rin po, paalala na rin po sa mga tao na sumunod po tayo sa sa bagay mamaya po mabanggit po natin. Tatanong ko lamang po, halimbawa yung isang tao na mayroong barel at nililisensya naman niya pero hindi nag-lapse na yung o nag-expired na. Opo. Ano ba yun? Subject for your operation? Opo, kasi po kapag po ang lisensya ng barel ay napaso, ay considered na pong loose firearm na po yun. Loose firearm na. Loose firearm. At kasi po yung mga may barel na lisensyado, obligasyon po nila na regular na i-update yung pong kanilang mga rehistro ng barel na hindi umabot dun sa punto na mapaso ang rehistro. At pag nangyari po yun, dapat pong isurrender nila yung barel sa police station. Ngayon kung hindi po nila isurrender at mahuli yun ng pulis sa kanilang posesyon, pwede silang makasuhan ng violation ng batas. May ganyan na pong kaso kayo na sa sinasabi niyo mga nahuhulihan ng barel? Meron po. Meron po tayong na-record na 10 insidente ng violation. Opo, at nadadagdagan pa po kaya hindi pa rin po kami tumitigil sa kampanya laban sa Oplang bakal tama po ang tawag diyan, Opo, illegal possession. So ayan po, so marami po 'yan. Hindi ko na rin po isa-isahin yung mga krimen na hindi naman po focus ng pulis. So ito na lang po sigurong aksidente. Napakarami po kasi 268. 200. Oo. So kaya po karamihan po diyan sa mga driver na 'yan yung mga minor de edad. Hindi naman po minor, kumbaga mga kabataan. Kabataan kasi mga tapos nakainom no? Marami rin pong insidente na under the influence of liquor. So kaya kapag umiikot po ako sa mga barangay, inaano ko po ito sa mga barangay na mag-i-implement, pinapaalam ko sa kanila na mag-i-implement po kami ng batas trapiko, tulungan nila kami na mag-implement sa kanilang level. Kung may makita sila sa mga checkpoint nila sa barangay na may mga minor de edad, kasi marami po kaming nakikita at pag may nakikita kami, inuhuli namin. Yun po ang pakiusap namin sa mga barangay, hulihin din nila kasi yan po hindi po magandang dumami sa kalsada at yan ang sanhi ng aksidente. Ako nga po nung unang punta ko dito sa Gimba, sa totoo lang po, may nakasabay po ako sa kalsada na minor de edad. Nagmamaneho. Ang bilis-bilis, biglang lumabas sa kanto. Tapos muntikan na naming mabangga yung motor na sinasakyan niya. Buti nakapreno po ako. So yun po yung mga ganong pangyayari ba na sana hindi na i-allow nung mga magulang ng mga bata na magmaneho. At meron naman po tayong nalalaman na merong regular program po yung munisipyo do sa kapartner nila yung LTO na tinuturuan talaga nila yung mga motorista ng mga traffic rules, lalo na yung mga wala pang lisensya no. Sana yung mga anak nila ipasalihin nila sa mga ganong training ng LTO para malaman din nila kung ano yung mga dapat gawin sa sasakyan. Kasi po may mga kabataan siguro akala nila maporma yung sasakyan, tinatanggalan nila ng side mirror. Kasi mas maporma pero sa batas bawal 'yon. Kaya nga po yung mga pulis hinanguhuli po ngayon ng mga walang side mirror. Kasi bawal 'yon. Tsaka po pinapaingay nila yung tambutso. Kaya po nitong bagong taon. Kahit po bagong taon bawal po 'yon. Hindi po dapat gawin. Kaya pinaguhuli namin yung mga tambutso. Nakita nga namin yung video ng mga nakuha ninyong mga tambutso. Ang dami po naming nahuling mga boga, mga tambutso. Kasi po ang dami po nagrereklamo. Yan naman po nangyari na nahuli namin yung mga yan dahil rin po sa tulong ng mga barangay. Sila rin po supportan ng mga barangay. Kasi kung kami lang, hindi namin kaya ikutan buong bayan. Ang lawak po ng Gimba. Gaano karami po ba ang ating kapulisan ngayon sa Gimba? Ngayon po, meron po tayong total of 66 uniformed at saka 4 na non-uniformed personnel. So, do sa ratio ng inyong constituent,
Sa isang pulis, ilang mamayan? Base po sa census noong 2022, nasa 1:2,000 plus, mga ganun po, 1:2,000. Ang ideal po is at least 1:1,000 man lang sana. 1:500 po yung ideal. So malayo pa po tayo sa ideal. Pero yun po ay base sa strength mo ng police station. Pero meron pa po tayong ibang police dito eh. Yung pong mga RMFB, PMFC, pero kahit idagdag po sila, hindi po tayo makaabot sa 1:1,000. So, pero yan po ang sitwasyon sa buong sa buong Pilipinas. Kumaga talagang kulang po kami sa police. Kaya po pinagkakasya na lang namin. Kaya ang ginagawa namin, humingi kami ng tulong sa ibang mga force multipliers. May mga volunteer groups po naman po tayo, katulad po ng Prague. Katulong po namin sila nung holiday season. Tsaka po ng mga barangay tanods. Ayan. So sir, kung gagraduhan natin yung crime rate dito sa bayan ng Gimba, ano status po niya? Ang crime rate po, ano po bang parameters natin? Ano po ba? 1 to 10 halimbawa po. 1 to 10. Siguro po nasa 9. Kasi hindi po tayo magiging perfect pagdating sa crime prevention. Hindi po natin crime prevention. So 1 to 10, crime prevention 9. 9, opo. Ibig sabihin, 9. So very effective po 'yun. Effective po. Very effective, no. Dahil din po sa tulong ng mga barangay. Nakikita ko po yung cooperation nila. Ito pong nakaraang holiday season, ang dami na nakita ko po sa record. Kung hindi po ako nagkakamali, tayo po sa Gimba ang pinakamaraming nahuli na boga. Boga dito po sa buong lalawigan. Alam niyo po ba, nang nakaraang taon meron po tayong 2 insidente ng injury related sa paputok. Ngayon isa na lang. Isa na lang po. Pababa po natin 'yan dahil po sa ginawa nating kampanya kontra boga. Ayan. Sir, parang tumutungo na tayo sa pwedeng tayo tumungo mamaya sa prevention, no? Pero i-reserve muna natin dahil makikinig po muna tayo ng ilang mga paalala ng ating mga sponsor. Ano ba? Okay po. Okay. Ilang po munang paalala.